Roja Episode 6 Recap, Money Makes the World Go Round. Dito sa episode na ito nalaman natin na buhay pa si Lolo Chief Ben. Subalit kailangan nila magpatay-patayan para hindi mahalata ng kalaban. Gayon din si Nanay Wendy, kailangan din niya magpatay-patayan. At buhay pa din si Finn. Subalit nakarinig ng ubo ang kalaban, kaya naman napasugod ulit ang mga ito at napilitan ng lumabas sina Olsen at Liam para makipaglaban. Go 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 Liam and Olsen, grabe sobrang intense, halo-halong emosyon habang pinapanood ko ang Roja. Isang bagong Donnie din ang napanood natin dito, kaya grabe ang ganda, napakalawak ng production, hindi ito tinipid, grabe talaga, wala akong masabi, speechless. Gayon din si Carl, sobrang galing, bagay na bagay ang kanyang karakter. Go 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 Olsen. Kaya naman naawa itong si Nanay Wendy, wag ka mag-alala Nanay Wendy, at kayang-kaya ni Liam at Olsen yan, okay? So ito na nga, natalo nilang kalaban, kaya masaya si Liam na makitang buhay pa si Lolo Chief at syempre si Nanay Wendy at si Finn. Kaya naman naging emosyonal ang kanilang pagtatakbo. Pumunta sila sa bodega para magplano kung ano ang dapat nilang gawin. Ang sabi ng mga ito, kailangan nilang gumawa ng paraan para makahanap ng signal at makahingi ng tulong sa mga pulis. Samantala, nagumpisa na ang negosasyon. Inuna nila si Jabas Cheng, ang may-ari ng bangko, subalit hindi nila nakontak ang papa ni Jabba, kaya naman ayun, siya ay pinatay. Dahil humihingi ng 50 million ang mga kidnappers na sina Uno. Nasaksihan naman ni Liam at Olsen ang nangyari habang sila ay nagtatago sa taas. Sumunod naman sa negosasyon sina Dr. Murillo at ang kanyang asawa. Agad naman sila nakipag-deal at pumayag na bibigyan sila ng 50 million dahil tatawagan nila ang kanilang anak. Samantala, pinuntahan naman ni Luna ang isang guest na nakaligtas at binigyan ito ng pagkain na gulay at prutas. Subalit sabi niya hindi daw siya kumakain. Kumakain lang daw siya ng karne ng baboy at beef. Naghahanap din sila kung paano ang gagawin nila para magkaroon sila ng signal at mukhang may balak itong si Luna na kunin ang wifi ng ibang influencer sa kwarto. Bumalik naman si Liam at Olsen sa bodega para ipabalita ang kanilang nasaksihan na syempre mag-iisip ulit ng paraan kung paano ang gagawin para magkaroon sila ng signal. Kaya naman ang naisipan nila ay sirain muna ang CCTV. In fairness, kinikilig ako sa tambalang Donnie at Cal. Parang kinikilig pa ata ako dito kasi sa Don Bell, charot. Lakas din kasi ng chemistry, diba? Parang aso at pusa, tapos ayun, bati-batian muna. Tapos ayun na nga, napagtagumpayan nilang masira ang CCTV at kunin ang satellite. Subalit napansin naman ito ng mga kalaban na nawala yung CCTV, kaya syempre nang hinala agad sila, umakyat agad sila at syempre nakaka-tense kasi feeling ko maabutan sila, pero salamat at hindi naman sila naabutan. Na syempre naroon na sina Uno sa taas at nakita nga nila na nabasag o nasira yung CCTV at naghinala na sila na may sumusubotahe sa kanila, kaya naman nakita nila kung saan sila dumaan. Ayun, inopen nila yung daanan nila at nakita nila na may footprints, kaya yan, Diyos ko, sinundan nila kung saan dumaan si Liam. Grabe, nakaka-tense talaga, halo-halo talagang emosyon dito, nakakakaba. At kung meron kang sakit sa puso, Diyos ko, humanda ka na lang talaga, handa mo yung sarili mo kasi as in, hindi mo alam kung ano yung mangyayari at feeling mo sana direct wala namang mamatay sa mga guests and cast kasi Diyos ko, basta panoorin nyo na, ang ganda. At syempre itong video ko na ito, pagpasensyahan nyo na at hindi naman ito Netflix. Diyos ko, kung gusto nyo manood sa Netflix, manood na kayo sa Netflix para mas maganda, mas malinaw, mas intense, mas okay, basta mas enjoy. And that's all for mga chika. That's for showbiz update. Please don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you for watching.